Hello mga kanegosyo, no? Update lang po muna tayo ng mga bagong ganap sa ating negosyo at kung nasaan na tayo. Sa ngayon po ay um, gumagawa po ako ng business plan at sa kagandahang palad, sa kabutihang palad, napabilis ang paggawa ng ating business plan kasi meron na po tayong tinatawag na artificial intelligence, yung AI. Napakabilis magsulat ng draft, ng mission, visions, lahat ng key points sa isang business plan. But then, hindi lahat ay AI ang mag-generate, kundi assistance lang po, kasi tayo pa rin po yung nakakaalam ng kung ano ba talaga dapat ang ating vision, ang ating mission, ang ating goals. So napapabilis lang talaga ni AI kasi napakabilis niyang magsulat. Kumbaga konting instructions lang halos na kukuha niya na agad. So aside from that, itong ating business plan na ngayon ating pinag-isipan ng husto kung magiging swak ba itong negosyong to dito sa lugar ko. Kung ating babalikan, andito po ako sa isang fourth class municipality dito po sa Tablas, no? Dito sa Romblon, kung saan meron po akong ukay-ukay business, and so far na max out na po natin yung potential ng ukay-ukay business dito kasi nag-scale tayo, no, by expanding yung location, and then naibigay na natin yung enough supplies for them, no. Nasabi ko lang po na max out kasi nga po nakuha ko na yung demand ng tao, no? Na-meet na natin yung demand ng tao by giving them enough supplies. So, yung na-discuss ko sa previous video, nagkaroon ako ng sakit. Ito yung boredom na kung saan nananawa sa isang bagay na paulit-ulit. Kaya kinakahantungan, gumagawa tayo ng mga decisions na kung saan alanganing decisions, which is in po yung ating naging sakit before, but then ngayon bumalik yung sakit, but then alam na natin kung paano i-handle. And ngayon po mag-i-invest tayo into new business, but this time calculated po natin ang bawat galaw. Hindi man natin 100% sure na magiging okay yung business, but then nagsa-study na tayo, no? Ito nga po yung ginagawa natin, feasibility study, gawa tayo ng business plan. So far feasible naman. At saka hindi na tayo padalos-dalos. Nung una nga pong naisip ko magtayo po dito ng food business like restaurant o di kaya meriendahan, kasi wala nga po dito, dahil fourth class municipality po ito, wala po dito nakakapagbigay ng food business na medyo improved yung services, ano. Yun po yung unang pinagkakaabalahan natin, sinusolusyonan natin, pinag-iisipan natin. But then, naisip ko bigla, ano nga ba yung aking sinusolve na problema? At doon na po akin napagtanto na hindi po negosyo ang aking ginagawa kung sakaling aking execute yun, kundi problema. Hindi nag-solve ng problema, kundi gumawa ng panibagong problema. Bakit? Unang-una po sa lahat, napaka-konti nitong population para mag-put up pa tayo ng another food business. Kung sakali mag-put up tayo, ang mangyari, mahahati lang po yung customers. O di kaya, kung sakali mang sayo napunta, mawawala naman po yung iba. So, hindi po siya ganun ka-healthy, ano. Kahit nga po yung mga restaurants dito, hindi naman po totally na ganun kalakihan kumikita. Unlike sa first class municipality, tulad po sa Ojongan, doon po sa lugar namin, sa buong maghapon nakikita mo naman po may flow ng customers, but then dito, hindi naman po ganun karamihan, ano. Siguro depende na lang po kung
yung bagong isinusulong ng mayor dito na kung saan gagawa po sila ng pinopromote nila yung tourism sa lugar na to. Tingnan natin kung mabuboost yung tao dito. But then, ang main source of income sa lugar na to ay fishing, no? Kasi marami po ditong may bangka na malalaki, yung tinatawag po nating pangulong. So, paano nag-come up ako sa idea na to? Matagal na noon pa na minsang dumaan sa aking isip. Sabi ko, ito ay isang fishing town, no? This is the fishing capital dito sa Romblon. Tapos wala ako masyado napapansin na nagpa-process ng isda. Like daing, kung meron man, small scale lang. Tapos bigla ko naisip, bakit dun sa ibang lugar na kung saan fish capital makikita mo napakaraming processed fish, daing, smoked fish. So minsan sumagi siya sa aking isip. Tapos nung habang ini-imagine ko siya, no, to turn into a business, naisip ko din bigla, napakahirap magdaing. Like wala akong enough area, and then napakatrabaho niya kasi bibiyakin mo yung isda, no? So dito po kasi karamihan po nakukuha galunggong. Bibiyakin mo yung isda. Pagkabiyak mo, so masyado siyang maproseso, in short. Masyadong maproseso. Kaya kinalimutan natin. But then, ewan ko, bigla na lang sumagi ulit sa aking isip. Pero this time, hindi na siya dried fish, no? Kundi smoked fish na. Kasi sa smoke fishing, medyo mas madali. Wala na tayong, hindi na masyado time consuming yung pagbibilad. Kasi, sa pagbibilad, hindi mo pa sure kung magiging mainit yung buong araw. Kasi alam naman natin na dito sa Pilipinas may dalawang season, no? Yung summer lang naman at rainy season. Kung kaya't nag-come up lang sa akin na yung smoke fishing. Kasi sa smoke fishing, wala ka namang pagbibilad. Kung meron man, patutuyuin mo lang saglit yung isda after brining, no? Tapos isasaling mo na siya sa smokehouse. So ganun lang siya kadali. Tapos basta para sa akin, mas madali siyang i-process. But then, ang nagiging problema natin, hindi pa pala ganoon ka commercialized o hindi pa ganoon ka-upgraded ang tinapa business dito sa Pilipinas. Kasi, we're still using the traditional type of smoking fish, no? Yung iba nga, masasabi mo medyo substandard Kasi pag pinapanood ko sa YouTube, marami pong mga videos, nakikita natin yung mga off sa pag-conduct nila ng business, like yung handling ng isda, like yung process ng smoking nila, no? Hindi naman po sa pagmamagaling, pero nakikinitaan po natin ng medyo wrong practices po, ano? Kung meron man po ditong mga gumagawa ng traditional practices na medyo kumbaga nasusunod yung maayos na food standard, no, yung food handling, sobrang kokonti po, no? Kahit nga po smokehouse, wala kang makitang available online sa Facebook. Ayan, yung smokehouse po yun doon po natin pinapausok yung siguro nga po pinapasadya. So ibig sabihin hindi siya ganun ka hindi ko ma-explain kung ano yung term na yun. So napakahirap. Pero ang makikita lang nating opportunity dito syempre magiging pioneer tayo if ever man. But then lahat naman po ng aking negosyong sisimulan hindi naman po magsisimula ng agad-agad, malaki agad. So, yung AI po, ang ginawa ng AI, gumawa siya ng business plan. At nung nakagawa siya ng business plan, sinuggest ko kay AI na I will start it from scratch
and then to test the market. At doon po may medyo natuwa si AI, pinuri ako na mas maganda nga daw. Syempre, so ganoon naman po talaga, doon po natin talaga mas napagtitiba yung negosyo, no? Hindi yung basta-basta ka na lang na bibili agad ng equipments, bibili agad So, number one rule, i-finalize natin yung product, no? Gamit po muna tayo ng mga gamit sa bahay, and then, kung may kakailanganin man, i-DIY po muna natin mga smokehouses at mag-prepare lang po tayo ng small batch, no, for testing. Kasi yung mga gagamitin naman nating equipments kalimitan yung makikita lang sa bahay, at yung smokehouse po naman natin na sisimulan ay yung DIY na maliit lang. So ito yung problema. Medyo ako pinanghihinaan ng loob sa ngayon kasi nga syempre napakahirap mag-outsource ng materials. Kung meron man po ako makita mga smokehouses na commercialized, nasa China pa. So, pero sa kabila ng lahat, nakikita rin natin na kung ganun pa yung sistema, baka andun yung opportunity. Kasi nga hindi pa siya ganun ka-systematic. Hindi pa siya ganun maayos yung proseso. Na-miscan na kahit po yung mga government agencies like yung TESDA, DTI, DOST, every time na nagkakandak sila ng training seminars sa ganitong business dito po sa amin, nauuwi lang sa research, nauuwi lang sa pagtuturo ang lahat sa seminars. Wala man lang nag-execute. So, eto na po ako. Ako po yung nag-spend ng time doing research, no? Kasi hindi naman tayo mag-research pa ng gusto. Readily available na rin naman. By the help ng YouTube, andyan na po yung mga vlog ng kung paano sila gumawa ng smoked fish. With the help of AI, mas napapadali natin yung mga bagay-bagay like mga simpleng tanong like packaging. So, alam ni AI kung paano ipapak. Alam ni AI kung anong size ng plastic ang o-orderin, no, in terms of packaging. Kasi nga po, dito sa testing phase na aking gagawin ko po ay gagawa po ako ng DIY na smokehouse, no? Meron pong suggested na plano ng smokehouse si DOST, available online. Pero hindi po natin susundan kasi nga po steel drum po yung gagamitin, So kung bibili tayo ng used, baka medyo contaminated. So nagkataon naman na sa bahay meron kaming used at hindi na ginagamit na water pressure tank. Yung water pressure tank na yun, sigurado gawa po yun sa stainless steel. So medyo safe siya sa pagkain. Tapos yung traditional po na ginagamit na sangkalan habang ini-smoke yun made of bamboo. Mas maganda po na ang gamitin natin hindi po steel pag isasala na sa steel sa smokehouse, kundi yung stainless steel, no? Kaya nga po medyo stressful kasi papagawa natin yung smokehouse. And then right after na makapag-produce tayo ng product, i-market test natin siya. Hindi po dito sa bayan na to, kundi sa bayan ng Ojongan. Kasi nga po, syempre abundant na dito sa isda. So yung mga tao, syempre hindi na sila mapapabili ng mga ganyang produkto. Kumbaga, walang isda sa ibang bayan dito sa Tablas, pero itong Calatrava hindi po basta-basta mawawalan. So, paborito din naman yung tinapa, pero kung iisipin mo, yung mga tinapo pala dito sa aming bayan nanggagaling po sa
sa Lucena, nanggagaling pa sa Iloilo. Kung iisipin po natin, yung napagtanungan ko yung mga may-ari ng Pangulong, sila daw po mismo pala yung nagsusupply minsan sa Lucena, sila po yung nagsusupply sa Mindoro, sila yung nagsusupply sa Katiklan. Parang kalokohan na lang din naman po, di ba? Kumbaga may opportunity talaga. Kasi isipin nyo, maghahatid yung mga fishermen dito sa ibang lugar, tapos tayo naman bibili sa ibang lugar ng process na isda, parang pinagloloko na lang natin ang ating sarili. Kaya nga po, ako na po yung mag-take ng initiative na i-conduct ang ganitong negosyo. So, ang cons lang po natin dito, isa sa mga nakikita kong cons, baka mamaya nakitaan nila ng potential itong mga malalaking negosyante o may pera naman talaga, no? Sila naman po yung mag-execute. So, yun lang po. So, i-make sure natin na magiging mabilis tayo. Like, sige, cut muna natin itong video, mag part 2 po tayo.